May mga araw ba na paggising mo pa lang, pakiramdam mo, pagod ka na agad? Parang may bigat sa dibdib mo na hindi mo mapaliwanag at tila wala kang lakas harapin ng panibagong araw. Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang simpleng panalangin na kayang baguhin ang direksyon ng buong araw mo at kahit ang takbo ng buhay mo? Dahil sa video na ito, matututuhan mo kung paano simulan ng araw kasama ang Diyos at kung paano niya kayang magdala ng kapayapaan, lakas at pag-asa sa gitna ng anumang pinagdadaanan mo. Kung narito ka ngayon, maaaring may dinadala kang problema, stress sa trabaho, pressure sa pamilya, takot sa kinabukasan o simpleng pagod sa paulit-ulit na hamon ng buhay. At ang totoo, hindi ka nag-iisa dahil lahat tayo dumaranas na ganitong sitwasyon. Pero madalas, hinahanap natin ang sagot sa panlabas na bagay tulad ng pera, tagumpay o pansamantalang saya. Samantalang ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa isang tahimik na sandali ng pakikipag-usap sa Diyos. Aminin natin na hindi madali ang buhay dahil may mga araw na parang gusto mo na lang sumuko, napapaligiran ka ng responsibilidad, inaasahan ng iba at sariling pangarap na tila napakalayo. At sa gitna ng lahat ng ito, nakakalimutan natin ang Diyos at pakiramdam natin mag-isa tayo. Pero ang katotohanan ay hindi kanya kailanman iniwan. Dito pumapasok ang kapangyarihan ng panalangin. Hindi ito simpleng pagbigkas ng salita, kundi isang personal na pakikipag-usap sa Diyos kung saan maaari mong ilabas ang lahat ng laman ng puso mo. At may isang napakagandang talata sa Biblia na nagsasabing, "Cast all your anxiety on Him because He cares for you," mula sa 1 Peter 5:7, na sa Tagalog ay, "Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo." At ang ibig sabihin nito ay hindi mo kailangang itago ang sakit, takot at pag-aalala mo dahil inaanyayahan ka ng Diyos na ibigay ang lahat sa Kanya. Hindi mo kailangang solusyonan muna bago lumapit sa Kanya dahil ang nais niya ay makasama ka sa gitna ng laban mo sa buhay. Isimulat ito ni Pedro para sa mga taong dumaranas ng matinding pagsubok at takot. At ang mensahe ay malinaw, hindi mo kailangang dalhin mag-isa ang bigat ng buhay dahil kapag ibinigay mo ito sa Diyos, may kasama ka ng mas makapangyarihan at mas may kontrol sa lahat. Isipin mo ang isang taong tulad ni Ana, isang ordinaryong tao na pagod na sa buhay, na sa isang sandali ng kahinaan ay simpleng nagsabing, "Lord, hindi ko na kaya, ikaw na po bahala." At kahit hindi agad nawala ang kanyang problema, nagbago ang kanyang pananaw. Naging mas kalmado siya, mas matatag, at nagkaroon ng lakas harapin ang bawat araw dahil alam niyang hindi na siya nag-iisa. Ngayon, sandali kang huminto at tanungin ang sarili mo kung ano ang dinadala mo na hindi mo pa naibibigay sa Diyos. Takot ba? Galit? Pag-aalala? O sakit ng nakaraan? At isipin mo kung gaano kagaan ang mararamdaman mo kung ipagkakatiwala mo yun sa Kanya. Kung hindi mo alam kung paano magsimula, tandaan mo na hindi kailangang maging perpekto ang panalangin. Maging totoo ka lang, maging tahimik kung kinakailangan, gawin mo itong bahagi ng araw mo at matutong magpasalamat kahit sa maliliit na bagay dahil dito nagsisimula ang pagbabago ng puso. Maaari mong sabihin ng simpleng panalangin ito, "Panginoon, salamat po sa panibagong araw. Alam ko pong hindi madali ang mga pinagdadaanan ko, pero naniniwala akong kasama kita. Ibinibigay ko po sa inyo ang lahat ng aking takot, pag-aalala at problema. Turuan niyo po akong magtiwala sa inyo at bigyan ako ng lakas na harapin ang araw na ito. At ipaalala niyo po sa akin na hindi ako nag-iisa. Amen." At kapag sinimulan mo ang araw mo kasama ang Diyos, mapapansin mong mas kalmado ka kahit may problema. Mas malinaw ang pag-iisip mo at mas may pag-asa ka kahit mahirap ang sitwasyon. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil may Diyos kang kasama sa bawat hakbang. Ngayon gusto kitang tanungin, ano ang isang bagay na gusto mong ipagkakatiwala sa Diyos simula ngayon? Isulat mo sa comments dahil maaaring ang ibabahagi mo ang maging inspirasyon ng iba. Sa huli, tandaan mo na ang pagbabago ng buhay ay hindi laging nagsisimula sa malaking hakbang, kundi sa isang simpleng panalangin, isang sandali ng katahimikan at isang tapat na pakikipag-usap sa Diyos. Kaya kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, pindutin mo ang like button, mag-subscribe ka sa channel at i-share mo ito sa iba. At simulan mo ang bawat araw kasama ang Diyos dahil isang panalangin ay kayang baguhin ang lahat. At mula sa simpleng panalangin iyon, nagsimula ang isang pagbabago na hindi agad napansin ni Ana,
pero unti-unting lumalim sa bawat araw na pinili niyang lumapit sa Diyos. Sa mga sumunod na umaga, hindi na siya agad bumabangon na may bigat sa dibdib, kundi nagsisimula muna sa katahimikan. Kahit ilang minuto lang, nakapikit, humihinga ng malalim at kinakausap ang Diyos. At kahit pareho pa rin ang kanyang sitwasyon, parehong trabaho, parehong responsibilidad, parehong problema, iba na ang paraan ng pagharap niya sa mga ito. Dati, konting aberya lang ay agad siyang nai-stress, pero ngayon, natutunan niyang huminto sandali at sabihin sa sarili niya, "Kasama ko ang Diyos." At sa simpleng paalalang iyon, parang may kapayapaan na pumapalit sa kanyang pag-aalala. May mga araw pa rin na nahihirapan siya, may mga pagkakataon na napapagod siya at napapaisip kung may nagbabago ba talaga. Pero sa halip na sumuko, bumabalik siya sa panalangin dahil doon niya nararamdaman na kahit hindi niya kontrolado ang lahat, may Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay. Isang araw, may dumating na pagsubok na mas mabigat kaysa dati. Isang problemang hindi niya inaasahan at sa halip na magpanik tulad ng dati, tahimik siyang umupo at nanalangin. Hindi para humingi agad ng solusyon, kundi para humingi ng lakas. At doon niya napagtanto na ang tunay na pagbabago ay hindi lamang tungkol sa pag-alis ng problema, kundi sa kung paano ka binabago ng Diyos habang hinaharap mo ang problema. Habang lumilipas ang panahon, napansin ng mga tao sa paligid niya na may kakaiba sa kanya. Mas kalmado siya, mas mahinahon magsalita, at mas may pag-asa kahit sa gitna ng hamon. At nang tanungin siya kung ano ang nagbago, simple lang ang sagot niya. Araw-araw ko lang ibinibigay sa Diyos ang hindi ko kayang dalhin. At doon niya mas lalong naunawaan ang kahulugan ng pagtitiwala na hindi ito isang beses na desisyon, kundi isang araw-araw na pagpili. At marahil ikaw na nakikinig ngayon ay nasa parehong sitwasyon, naghahanap ng pagbabago, naghahanap ng kapayapaan, at naghahanap ng direksyon. At ang kwento ni Ana ay paalala na hindi mo kailangang maging perpekto para magsimula. Hindi mo kailangang kumpleto ang sagot. Ang kailangan mo lang ay isang pusong handang lumapit sa Diyos at magtiwala. Dahil sa bawat araw na pipiliin mong gawin iyon, may pagbabagong mangyayari. Hindi man agad sa paligid mo, pero tiyak sa loob mo. At doon magsisimula ang tunay na pag-ikot ng iyong buhay patungo sa mas malinaw na pag-asa at mas matibay na pananampalataya.